Alaga ng isang ampunan ang patay sa trahedya at 3 iba pang menor de edad ang sugatan. Yung 3 pong sugatan ay magpapacheck up sana para makakuha ng kanilang visa dahil sila po ay aampunin na ng isang pamilya sa Estados Unidos. Kaya ang tanong, sino ang dapat managot sa aksidente? Yan pong lilinawin sa atin ni Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Good morning din sa iyo, Pia. Medyo nahati ang mga damdamin ko ngayon kasi happy birthday sa iyo. Thanks, Napakasaya Attorney. ng araw. Thank Pero you. nga nakakapanlumutong aksidente na to, especially nga may personal involvement kasi nga I work with the Inter-Country Adoption Board at tong 3 batang to, nahanapan na nga yung 3 magkakapatid na either inabandon na or wala na talaga mga magulang, nakahanap na ng isang pamilya na kukunin silang 3 magkakapatid. That's why it was supposed to be a very happy occasion For all of them, na umuusad na yung mga papeles nila, di ba? Imbis na nasa institution sila. So, Attorney, syempre yung palaisipan ngayon sino ba ang pwedeng kasuhan? Kasi talagang maghahanap ka ng masisisi dito at anong kasong pwedeng isampa? Well, of course, yung sa mga ganitong kaso, dapat naman hindi tayo agad maghusga dahil hindi pa talaga kompleto ang ating information ukol sa nangyari. However, sa mga kaso na ganito, marami talaga mga factor na dapat nating tingnan. Unang-una, syempre, yung liabilidad ng driver. Siya naman talaga yung unang-unang titingnan natin. Pero of course, depende sa sitwasyon. Although, pag binasa mo yung mga accounts na available, merong isang version na ayon daw dun sa isang nakasakay na kasama ng mga bata sa taxi, nakita daw nilang lahat na padating na yung tren at sumisigaw sila na dun sa driver na tumigil na at wag na silang tumuloy pero tinuloy pa daw nung driver. So kung totoo to, malinaw na may sobrang pagpabaya or gross negligence or reckless imprudence ang driver dahil alam niya talaga na padating na ang peligro. Pero tinuloy pa rin niya. Hindi naman siguro kailangan hulaan pa na yung ordinaryong tao na nag-iingat, titigil at padadaan niya yung ramaragasang tren kaysa makipagsapalaran sa buhay ng mga pasahero nga na sa kasong to, malaking pagkakamali talaga. So yung ganyang klase pong pagpapabaya ay isang krimen na, di ba? Criminal negligence ang tawag na yan at maaaring magresulta sa pagkakakulong. Although, syempre, mas mababa ang penalty kaysa yung sa kasong intentional na pumatay, di ba? But of course, sa ganitong kaso, yung isang tao na siyang nakaperwisyo sa kapwa niya dahil sa pagpapabaya ay liable din for damages. Okay? So, kung meron pong krimen, 2 kasi yung liability niyan. Isa for the crime, isa yung civil liability for, the damages, yung actual moral damages at siguro exemplary damages dahil nga sa sobrang pagpapabaya niya. In this case, however, usually, kunyari, may namatay. Diba? Merong indemnity for death. It's an automatic indemnity. Sa huling alam ko, kunwari, it's 50,000 pesos. Yung fact na namatay yung isang biktima, for example. Pero katulad sa kasong to, isa siyang orphan. Diba? Isang ulila. So, walang death indemnity kasi wala siyang mga heirs, walang pamilya na mapag-iiwanan na tatanggap nito. Pero Attorney, syempre kapag kinasuhan, kung halimbawa kakasuhan yung driver, paano kung sasabihin niya na wala naman siyang pera, wala siyang pambayad? Madalas naman talaga nilang sinasabi, di ba? So, yung operator ba siya yung pwedeng managot? Meron bang pwedeng sumalo doon? Well, maaari. Unang-una sa kasong kriminal, for example, na meron ngang nakadikit talaga na civil liability, yung mga employers, katulad nito, yung in this case, yung operator ng taxi, maaaring managot kung walang pambayad yung driver. Ikalawa, palagay ko, maaaring managot ang operator dahil sa ilalim ng batas natin, yung isang taxi kasi ay isang common carrier, tulad ng mga bus, mga jeep, na meron liability ang mga common carriers sa batas natin kasi parang tinatawag na may contract of carriage. Pag sumakay ka sa isang pampubliko na vehicle, meron silang kontrata sa mga pasahero na dadalhin ka safely to your destination. At pag hindi, nagkakaroon sila ng direct liability as the operator. Pero syempre, Attorney, there are always 2 sides to the story. Paano naman yung Philippine National Railways o yung PNR? Meron ba silang pananagutan or posibleng managot? Well, posible, depende. Okay. Yung katanungan nga ng iba, bakit nakadaan yung taxi? Wala ba yung usually, Yung diba, harang, dapat yung may harang or kung walang harang, dapat merong bantay. Although I read in another version na mukhang meron daw nagsisignal for the cars to stop. Pero itong taxi na to ay tinuloy niya. Sa iba't ibang kaso ng Korte Suprema, kunwari yung isa, sabi nila, yung train company like the PNR can be held liable kung meron silang
railroad tracks, kunyari sa gitna ng syudad na napaka-busy, negligent sila kung wala silang walang harang. sign, walang harang, walang taong pwedeng mag-signal. Pero sa ibang kaso din, sabi nga ng Korte Suprema, kung ikaw yung nagmamaneho, makakita kahit na wala pang mga signs yan. Dapat pag nakakita ka na ng riles ng tren, Titingin ka talaga. automatic na dapat yon, titingin ka at sisiguraduhin mo na walang pabadating na tren, di ba? So kung meron ka rin talagang contributory negligence, if at all. Well, attorney, talaga namang parang masakit, no? Masakit yung pangyayaring Masakit ito talaga. para sa... And I think, mas lalo na tayo, parang palagi tayong nagmamadali, na kung minsan yan, kukunin mo yung opportunity na makaisa makasingit para pa, lang oo. makasingit, para mapadali. Ang init-init palagi ng ulo natin sa mga parking lot, di ba? Pero nakakalimutan natin na yung or sa atin na nagbabasa ng dyaryo, parang it's another accident. Pero pag nalaman mo kasi na mga buhay ang involved, di ba? Siguro we will be more careful. At gusto ko lang makiramay dun po. Kasi ito po ay mga alaga ng White Cross. And you know, to them also it's a big loss. So nakikiramay po tayo, kanila Meli Reluyo at yung mga talaga nag-aalaga sa White Cross, nakikidamay po kami sa inyong pagkawala sa sitwasyong to. Alright, kaming lahat po ay nakikiramay at abangan po namin kung ano magiging takbo ng investigasyong ito. At kayo po mga kapuso, sana ay marami rin po kayong napulot na aral at sana rin maaksyonan na at mapanagot yung mga dapat na managot sa insidenteng ito. Attorney Gabby, thank you so much. Maraming salamat. Maraming salamat at happy birthday ulit sa iyo at sa kay Con. Thanks, Attorney. At ngayon, oras na para sa Unang Balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. 2 lalaking patay sa pamamaril sa Caloocan City.